Martial Pick, Kabanata 5373. Kamatayan. Si Yang Kai ay pinatay, sa huling labanan laban sa Great Demon God na si Mo Sheng. Ito ay salamat sa Immortal Tree na nagawa niyang muling itayo ang kanyang katawan at bumalik mula sa mga patay. Kung papatayin siya sa pagkakataong ito, wala nang isa pang Immortal Tree para pinuhin niya. Siguradong mawawala na siya. Pagkatapos niyang ipadala ang kanyang Cow Punch Secret Technique, ang liwanag ng espada na tumama sa kanya ay nagsimulang manginig ng marahas, na parang tinamaan ito ng napakalaking puwersa. Kasunod nito, humiwalay ang 9th grade Black Ink Disciple mula sa Swordlight at bumagsak. Sa sandaling ito, siya ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang World Force at ang kanyang Black Ink Strength ay naging hindi kapani-paniwalang hindi matatag. Maging ang mga sarcoma sa kanyang katawan ay nagsimulang mamaga at sumabog na naging sanhi ng pagkalat ng itim na nana kung saan-saan. Mabilis na pinagaling ng kanyang malakas na kapangyarihan sa pagpapanumbalik ang mga sarcoma, ngunit sa lalong madaling panahon ay sumabog muli ang mga ito, na lumikha ng isang uri ng kakilakilabot na ikot. Ang Black Ink Disciple ay tila dumaranas ng matinding sakit. Isang madilim na ilusyon na multo ng kanyang miniature universe ang lumitaw sa likod ng Black Ink Disciple. Bilang isang tao sa 9th grade Heaven Opening Realm, hindi may kakaila na ang kanyang miniature universe ay malawak at kahanga-hanga. Iminungkahi ng kanyang sapat na World Force na mayroon nga siyang pamana ng 9th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang kanyang miniature universe ay tila nasa kaguluhan ngayon. Ang buong miniature universe ay tila nagtitiis sa isang marahas na bagyo at nasa bingit ng pagbagsak, na ang balanse ng 7 elemento ay ganap na gulo. Nang makita iyon, nagulat si Old Ancestor Xiao Xiao at ang 8th grade Heaven Opening Realm Master, na nagmamadaling iligtas si Yang Kai. Ang mga tao at ang Black Ink Clansmen sa paligid nila ay natarante rin. Hindi nagtagal, ang cycle ng 5 elemento sa miniature universe ng Black Ink Disciple ay naputol kung saan ang yin at yang ay bumaba sa kaguluhan. Hindi. Ang mga sarcoma sa katawan ng Black Ink Disciple ay patuloy na sumabog at ang kanyang ekspresyon ay nabaluktot sa kawalan ng paniniwala at kawalan ng pag-asa. Hindi siya makapaniwala na sa halip na mapatay siya ng Old Ancestor, o kahit na isang 8th grade powerhouse, ang kanyang buhay ay winikasin ng isang suntok lamang ng 7th grade brat. Kung alam niyang ganito ang kahihinatnan, hindi na sana niya ipinadala ang sarili niya sa impyerno. Kung tumakas siya sa sandaling namatay si Mo Jiao, magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong sakam dahil gusto niyang patayin si Yang Kai bago siya umalis. Habang siya ay umuungal sa paghihirap, ang ilusyon na multo sa kanyang likuran ay hindi na mananatiling matatag. Ang buong miniature universe ay nagmistulang isang magulong lugar na may mga butas sa dingding at bubong kung saan tumagas ang kanyang masaganang world force at mayamang Black Ink Strength. Habang nawawala ang kanyang lakas at mabilis na bumulusok ang kanyang aura. Sa isang kisap mata, bumaba ang kanyang aura sa 8th grade. Kasunod nito, bumulusok siya sa 7th grade, at pagkatapos ay patay na siya. Ginamit ng taong ito ang Black Ink Strength para malagpasan ang kanyang sariling likas na limitasyon at umakyat sa 7th grade. Sa makatuwid, hindi talaga kayang tiisin ng kanyang miniature universe ang lakas ng 9th grade. Sa sandaling mabutas, ang kanyang miniature universe ay hindi mapanatili ang integridad na naging dahilan upang bumaba ang kanyang aura sa 7th grade bago ang matinding stress ay tuluyang nagdulot ng kumpletong pagbagsak. Biglang nalanta ang mukha ng Black Ink Disciple, at ang orihinal niyang itim na buhok ay naging kulay abo. Habang ang isang marahas na puwersa ay hamampos sa kanya, lahat ng kanyang buhok ay nalaglag. Natuyo ang kanyang katawan, at nawala ang lahat ng kanyang sigla. Siya ay orihinal na isang makapangyarihang 9th grade Black Ink Disciple, ngunit siya ay naging isang tuyong bangkay sa maikling sandali. Ang kanyang patay na katawan ay hindi makayanan ng 7th grade World Force at sa ilalim ng mga mata ng mga tao at ng Black Ink Clansmen, sumabog siya sa alikabok. Ang 9th grade Black Ink Disciple ay hindi maaaring maging mas patay. Isang napakalaking puwersa ang dumaan sa lugar habang ang Old Ancestor Xiao Xiao ay mabilis na dumating sa harap ng natulala na si Yang Kai. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at tinanggihan ang lahat ng magiging epekto nito sa kanya. Tulala pa rin ang 8th grade Division Commander, na handang tumulong, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ano ang nakita ko? Casual bang ibinato ni Yang Kai ang kanyang kamao at napatay ang isang 9th grade Black Ink Disciple? Kudlit, bagamat ang tao ay isang Black Ink Disciple, isa pa rin siyang 9th grade Heaven Opening Realm Master, hindi isang 1st grade o 2nd grade. Kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Master ang target ng naturang master sa halip, hindi siya makaka-counter-attack.
Paano ito nakamit ni Yang Kai, isang 7th grade Heaven Opening Realm Master? Dahil ba nasa huling paa niya ang Black Ink Disciple? Mukhang hindi naman ganoon ang kaso dahil ang kanyang imposing attack kanina ay nagpapahiwatig na may lakas pa siyang lumaban. Kahit na ang Black Ink Disciple ay malinaw na nasugatan ng husto, walang sino man ang maaaring maliitin ang kanyang kapangyarihan, kaya paano nagawang patayin siya ni Yang Kai? Hindi malaman ang dahilan sa likod nito, ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay nataranta. Sa kabilang banda, matapos itong pag-isipan, hindi nagtagal ay napagtanto ng Old Ancestor Xiao Xiao kung ano ang nangyari. Sa katunayan, siya rin ay namangha nang makitang pinapatay ni Yang Kai ang isang 9th grade Black Ink Disciple sa isang mahinang suntok lamang. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang buong hanay ng mga kaganapan. Dati, gumawa ng hakbang ang Black Ink Disciple para patayin ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters kasunod ng utos ni Mo Jiao. Sa kasamaang palad, ang mga tao ay mayroon ng ilang mga kaayusan. 5 8th grade masters ang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at nakipagsanib puwersa sa isang nasugatan na 8th grade division commander para makipaglaban sa buhay at kamatayan kasama ang Black Ink Disciple. Sa matinding labanan, nagawang patayin ng Black Ink Disciple ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, at pagkamatay ni Mo Jiao, napatay niya ang isa pa habang sinusubukang tumakas. Sa madaling salita, 2 8th grade masters ang nawalan ng buhay dahil sa kanya. Sa kabila ng pagpasok pa lang sa 9th grade, nagawang lumaban ng Black Ink Disciple na ito ang 6 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanyang sarili at napatay pa ang 2 sa kanila sa maikling panahon, na nagpakita kung gaano siya kalakas. Sa sinabi nito, kinailangan niyang magbayad ng malaking halaga para sa mga resultang ito at malubhang nasugatan sa laban. Ang pangalawang 8th grade Heaven Opening Realm Master na namatay ay sinunog pa ang kanyang blood essence para pigilan siya sa pagtakas. Kahit na pinatay siya ng Black Ink Disciple sa lugar, napatigil pa rin siya saglit, na nagbigay ng pagkakataon sa Old Ancestor Xiao Xiao na tamaan siya ng hampas ng palad nito mula sa malayo, na nagdulot sa kanya ng pagdura ng dugo. Ang hampas ng palad na iyon ay hindi lamang isang ordinaryong pag-atake. Ito ay isang secret technique na nakatarget sa miniature universe ng isang kalaban. Ang lahat ng Cave Heavens at Paradises ay mayroong kahit isa sa gayong secret technique na may iba't ibang antas ng epekto. Ang pangunahing pinagmumula ng kapangyarihan ng isang Heaven Opening Realm Master ay ang kanilang miniature universe, kaya ang mga uri ng secret technique na ito ay napakalakas. Kung ang miniature universe ng isang tao ay hindi sapat na matibay, malamang na maalog ito kapag natama ng ganoong pamamaraan, hindi pa banggitin na si Old Ancestor Xiao Xiao ang kumilos sa pagkakataong ito. Ang ganitong uri ng secret technique ay walang silbi kay Mo Jiao dahil iba ang pisyolohiya ng Black Ink Clan kumpara sa humans. Wala silang miniature universe, kaya hindi nakakapinsala sa kanila ang secret technique. Gayunpaman, kapag nakikipag-usap sa isang Black Ink Disciple, ang ganitong uri ng secret technique ay lalong nakamamatay. Ang pag-atake ng Old Ancestor ay naging dahilan upang ang miniature universe ng Black Ink Disciple ay bumaba sa kaguluhan at dinala ito sa bingit ng pagbagsak. Habang tumatakbo palayo, ang Black Ink Disciple ay gumawa ng hakbang upang salakayin si Yang Kai gamit ang kanyang sword light, ngunit hindi sumagi sa isip niya na samantalahin ni Yang Kai ang pagkakataon at gamitin ang kanyang cow punch. Masasabing kung wala ang pag-atake ng Old Ancestor na bumukas sa miniature universe ng Black Ink Disciple, hindi kaagad makakahanap si Yang Kai ng butas para saktan. Dahil sa pag-atake ng Old Ancestor mula sa malayo ay nalantad ang miniature universe ng Black Ink Disciple. Nakabuo si Yang Kai ng cow punch batay sa kanyang karunungan sa Dao of Space at ito ang pinakatuktok ng secret techniques na pinupuntirya ang miniature universe ng isang kalaban, higit sa anumang pamamaraan na taglay ng Cave Heavens at Paradises. Ang kanyang buong pag-atake ay sapat lamang upang maging huling dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Siyempre, may kinalaman din ito sa katotohanan na ang kabilang partido ay isang Black Ink Disciple. Kung ang kabilang partido ay isang tunay na 9th grade Heaven Opening Realm Master, na may matatag na miniature universe, hindi siya mapapatay ni Yang Kai kahit na nagawa niyang mapunta ang kanyang cow punch. Masasabing maraming dahilan at pagkakataon ang nagsama-sama upang payagan ang isang 7th grade master na tulad ni Yang Kai na pumatay ng isang 9th grade Black Ink Disciple. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kanyang ginawa. Ang kanyang isip ay magulo pa rin, at ang sword chi ay kumakain pa rin sa kanyang katawan at kaluluwa. Ilang sandali lang ay nahiwalay ang sword chi sa kanyang kaluluwa, na nagpapahintulot kay Yang Kai na manumbalik ang kanyang katinoan, kahit na ang kanyang ulo ay sobrang sakit na naramdaman niya na siya ay namamatay. Sa pinakakritikal na sandali,
Ang soul-warming lotus ay muling nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Biglang narinig ang old ancestor Xiao Xiao na nagpahayag. Pinatay ni Yang Kai ang 9th grade Black Ink disciple. Ang Black Ink clan ay nakatakdang mamatay. Hindi ibig sabihin ng old ancestor na bigyan siya ng kredito sa pamamagitan ng pagproklama ng kanyang kontribusyon sa puntong ito, gusto lang niyang basagin ang natitira sa moral ng Black Ink clan. Si Mo Jiao at ang 9th grade Black Ink disciple ay patay na, kaya ang Black Ink clan ay walang pinuno at hindi na kayang labanan ang mga tao. Matapos ipahayag ni Old Ancestor Xiao Xiao ang anunsyo, inihagis niya si Yang Kai sa 8th grade Division Commander at nagutos. Ibalik siya sa pass. Sa sumunod na sandali, sinugod niya ang Old Turtles. Ang Old Turtle Squad ay tinataka ng isang malaking lugar ng walang bisa sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging array ng warship, ngunit dahil sa paningin ng Old Ancestor, malinaw niyang nakikita ang sitwasyon sa loob. Sa sandaling ito, ang 10 7th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Old Turtles ay nalock sa isang matinding labanan sa isang Territory Lord na may suporta mula sa iba pa nilang squad, ngunit lahat sila ay nasugatan. Siyempre, hindi rin maayos ang Territory Lord. Dumating na sa puntong wala nang babalikan ang magkabilang panig, maliban na lang kung handang buksan ng Old Turtle ang hadlang. Dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo, hindi sila maglalakas loob na buksan ang hadlang. Tiyak na may ilang mga tao na mawawalan ng buhay sa lalong madaling panahon. Sa sandaling dumating ang Old Ancestor Xiao Xiao, iniunat niya ang kanyang mga kamay at pinunit ang harang. Habang umaasenso ang kanyang World Force, inilabas niya ang isang higanteng kamay mula rito at hinawakan ang Territory Lord bago kinuyam ang kanyang kamao. Ang lahat ng mga nasugatang buto ng Territory Lord ay nadurog sa isang iglap, na nag-iwan sa kanya ng higit sa kalahating patay. Nang magkaroon ng sapat na nagawa, itinapon ng Old Ancestor ang halos humihingang Territory Lord sa Old Turtles bago lumipad patungo sa susunod niyang target. Ngayong parehong patay na ang Royal Lord at ang 9th grade Black Ink disciple, walang sino man ang makakapantay sa kanya sa larangan ng digmaan. Iyon ang pinakamagandang oras para sa kanya upang harapin ang kamatayang dagok sa natitirang Black Ink clansmen. Si Chai Fang at ang kanyang mga miyembro ng squad ay lalabas at handang isakripisyo ang kanilang sarili upang patayin ang Territory Lord nang ang kanilang kalaban ay biglang napilayan ng Old Ancestor. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkamangha, sila ay bumagsak sa isang estado ng lubos na kaligayahan. Ang Old Ancestor ay walang kapantay. Ang Old Ancestor ang pinakamakapangyarihan. Nagsimulang magsaya ang lahat ng miyembro ng Old Turtle Squad habang tumataas ang kanilang moral. Dahil dumating ang Old Ancestor upang magbigay ng tulong sa kanila, maliwanag na patay na ang Royal Lord. Dati, nasangkot sila sa isang labanan sa Territory Lord sa loob ng hadlang, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Habang sila ay sumisigaw, itinulak ni Chai Fang ang kanyang kamao at pinagdurog-durog ang Territory Lord. Hindi nagtagal ay nawala ang sigla ng kalaban. Patay na talaga siya ngayon. Napatawa si Chai Fang, dahil nakapatay na rin siya ng isang Territory Lord ngayon. Siya ay naiinggit kay Yang Kai na pumatay sa mga Territory Lords noon. Gayunpaman, dahil hindi gaanong makapangyarihan, hindi niya nagawang gayahin ang gawaing ito. Kaya naman, tuwang-tuwa siya sa pagtupad sa kanyang hiling ngayon. Bagamat higit sa lahat ay salamat sa tulong ng Old Ancestor, siya ang gumawa ng huling dagok. Lahat ng Old Turtles ay natuwa rin. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay natulala pa rin. Una sa lahat, naging matamlay siya matapos siyang masugatan ng husto. Pangalawa, nagulat siya sa sinabi ng Old Ancestor kanina. Tahimik niyang hinukay ito at lumingon para tingnan ang 8th grade master, na umaalalay sa kanyang timbang at dinala siya sa Great Evolution Pass. Old Liu, ano ang sinabi ng Old Ancestor kanina? Naghinala siyang mali ang pagkarinig niya. Siya ba talaga ang pumatay sa 9th grade Black Ink disciple? Martial Pick, Kabanata 5374. Isang bigong tsapu. Mayroon lamang ilang dosenang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Great Evolution Pass, para makilala ni Yang Kai silang lahat. Kaya naman, nagpapasalamat siya na ang 8th grade master na ito ay sinubukan agad na sumagip sa kanya kanina, kahit na hindi nakarating ang huli sa tamang oras. Ngumiti ang 8th grade Heaven Opening Realm Master na may apelyidong Liu. Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Naisip ni Yang Kai na tiyak na alam niya iyon, ngunit wala siyang ideya kung ano ang nangyari pagkatapos niyang itulak ang kanyang kamao. Akala niya ay patay na siya, kaya nagulat siya na siya ay nakaligtas. Bukod pa rito, siya ay namangha sa mga salita ng Old Ancestor. Parehong kinakabahan at umaasam, tinanong niya. Old Liu,
pinatay ko ba talaga ang 9th grade Black Ink Disciple? Tumawa ang matandang Leo. Ito ay napakaraming military merit. Bakit magbibiro ang old ancestor tungkol dito? Oo, pinatay mo sa isang suntok ang 9th grade Black Ink Disciple. Napalunok ng laway si Yang Kai. Napatay ko ang isang tao sa 9th grade sa isang suntok. Kudlit. Kahit na ang 9th grade master ay isang Black Ink Disciple at malubhang na sugatan, siya ay isang napakalakas na nilalang. Hindi pa rin makapaniwala si Yang Kai na tinapos na niya ang buhay ng isang tao sa 9th grade. Mula nang dumating siya sa Black Ink Battlefield, marami na siyang napatay na territory lords. Gayunpaman, wala man lang siyang mga kwalifikasyon upang tumayo sa harap ng mga masters tulad ng Royal Lords o isang 9th grade Black Ink Disciple. Ngunit ngayon, nagawa niyang pumatay ng isang kaaway sa 9th grade. Ngumisi si Yang Kai habang gusto niyang tumawa, ngunit ang kanyang aksyon ay inis ang kanyang mga sugat, lalo na ang isa sa kanyang tiyan na dulot ng 9th grade Black Ink Disciple. Bumulwak ang gintong dugo mula sa iba't ibang lugar sa kanyang katawan. Tiningnan ng matandang Leo ang sugat ng espada at sinabing, magpagaling ka ng may kapayapaan ng isip kapag bumalik ka sa Great Evolution Pass. Baka mahirap gamutin ang sugat mo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pag-atake mula sa isang tao sa 9th grade. Sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking hiwa mula sa balikat ni Yang Kai hanggang sa kanyang tiyan. Ang kanyang laman ay gamulong, na nagpakita ng mga gintong buto sa kanyang katawan. Nanatili pa rin ang nakakatakot na sword chi sa paligid ng hiwa at binura ang kanyang laman. Sa kabila ng pagkakaroon ng hindi kapanipaniwalang mga kakayahan sa pagpapanumbalik bilang isang 70,000 metrong ancient dragon, ang sugat na ito ay hindi lang maghihilom ng mag-isa tulad ng karamihan sa iba. Higit pa sa nakikitang sugat, marami ring nakatagong pinsala. Sa katunayan, nagulat si Old Leo na nakaligtas si Yang Kai sa pag-atake. Habang nagsasalita sila, nakarating sila sa Great Evolution Pass. Bumukas ang harang, at inilapag siya ni matandang Liu sa dingding habang pinagmamasdan sila ng mga sundalo sa pass ng may paghanga at paggalang. Nakangiting sinabi ng matandang Liu, magpahinga ka at panoorin kaming patayin ang lahat ng mga bastard na iyon. Ang mga kabataang tulad ni Yang Kai ay maraming nagawa, kaya ang nakatatandang henerasyon ay hindi maaaring mahuli sa larangan ng digmaan. Matapos ang kanyang mga salita, bumalik si matandang Liu sa pakikipaglaban. Hindi nagprotesta si Yang Kai. Sa katunayan, nawalan siya ng lahat ng lakas sa pakikipaglaban ngayon at magiging pabigat lamang siya kung pipilitin niyang bumalik sa larangan ng digmaan. Isang kahihiyan na hindi niya nagawang lumaban hanggang sa katapusan ng digmaan, ngunit ang kagalakan ng pagpatay sa isang 9th grade Black Ink Disciple ay nagpakalma sa kanyang kalungkutan. Nang mapansin ang paghangang mga titig sa paligid niya, ngumiti si Yang Kai habang binabalaan ang sarili na maging low profile sa halip na magpakitang giles. Puro swerte ang nagawa niyang patayin ang 9th grade Black Ink Disciple, hindi resulta ng kanyang sariling pagsusumikap at pagsisikap. Gayunpaman, halos hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Hindi nagtagal, nalaman ni Yang Kai kung paano namatay ang Black Ink Disciple. Ang Black Ink Disciple ay talagang masisisi lamang ang sarili sa pagiging malas. Nagkamali siya ng desisyon sa pamamagitan ng pag-target kay Yang Kai sa halip na tumakas lamang. Sa katunayan, magkakaroon siya ng malaking pinsala kung itinoon na lang niya ang kanyang mga mata sa 8th grade master sa halip. Pagkatapos, lumingon si Yang Kai para tingnan ang 8th grade Heaven Opening Realm Master sa tabi niya at mahinhin na ngumiti. Pagkatapos ng isang tango, tinawag niya, Senior Cha. Ang taong nakaupo sa tabi niya ay walang iba kundi si Chapo. Nang makita ng Division Commander ang ekspresyon ni Yang Kai, kumunat ang mga gilid ng kanyang noo habang bumubulong. Tumawa ka lang ng kontento kung gusto mo. Habang si Yang Kai ay nalulunod pa rin sa kagalakan ng pagpatay sa isang 9th grade Black Ink Disciple, maliwanag na bigo ang Division Commander na ito. Hindi ito maaaring makatulong, dahil halos hindi siya nakasali sa huling labanan na ito. Bilang isang veteranong 8th grade master, dapat ay naniningil siya sa paligid ng larangan ng digmaan at pinatay ang kaaway sa halip na alagaan ang kanyang mga sugat sa loob ng Great Evolution Pass. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Katulad ni Yang Kai, nawalan siya ng lakas para lumaban. Dati, nang ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay sabay-sabay na gumamit ng Evil Purging Divine Spears, ganoon din ang ginawa niya. Gayunpaman, wala siyang nagawa dahil ang kanyang kalaban ay ang 9th grade Black Ink Disciple. Sa oras na iyon, naisip ni Chapo na ang kabilang partido ay hindi pangkaraniwang makapangyarihan dahil ang huli ay nagawang iwasan ang Evil Purging Divine Spear, ngunit hindi niya masyadong binasa ito.
Hanggang sa isiniwalat ng kabilang partido ang kanyang 9th grade aura, napagtanto ni Chapo kung bakit siya nakaramdam ng hindi pagkakatugma. Sa kabutihang palad, ang target ng Black Ink Disciple ay ang Old Ancestor, kaya sa sandaling siya ay sumiklab, ang kanyang pag-atake ay nakatutok sa Old Ancestor. Sa kabila noon, sugatan pa rin si Chapo at muntik nang mawalan ng buhay. Ito ay salamat kay Yang Kai na dumating sa tamang oras at nagligtas sa kanya mula sa kalamidad bago siya ibalik sa Great Evolution Pass na siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos noon, para maglunsad ng palihim na pag-atake kay Chekong, pilit na pinigilan ni Chapo ang kanyang mga pinsala at gumawa ng hakbang. Sa kasamaang palad, pinagalit nito ang kanyang mga sugat at napilitan siyang umatras. Matapos mapatay ni Yang Kai ang kaaway, maaari lamang ay drag ni Chapo ang kanyang sarili pabalik sa Great Evolution Pass at makabawi. Sa madaling salita, wala siyang napatay na isang territory lord sa buong labanan. Isa siya sa pinakamakapangyarihan at may karanasang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na gumawa ng napakalaking kontribusyon sa mga nakaraang digmaan. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naging maganda para sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi magiging mahalaga kung walang paghahambing, ngunit pagkatapos gumawa ng napakalaking kontribusyon si Yang Kai, inaasahan na nadismaya si Chapo. Mas gugustuhin pa niyang mapatay sa larangan ng digmaan kaysa mapilitan siyang maupo dito at manood. Senior Cha. Huwag. Natahimik si Yang Kai. Mukhang masama ang loob ni Chapo. Noong una ay gusto siyang tanungin ni Yang Kai tungkol sa kanyang pinsala, ngunit maaari na lamang niyang itikom ang kanyang bibig ngayon. Pagkatapos ay ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita na ang mga Black Ink Clansmen ay lubusang niruruta ngayon. Ang lahat ng territory lords at feudal lords ay tumatakbo para sa kanilang buhay at saan man pumunta ang Old Ancestor, pinatay niya ang lahat ng mga kaaway sa paligid niya. Maging ang mga territory lords ay namamatay ng tuloy-tuloy. Walang alinlangan na ang mga tao ay nanalo sa digmaan. Ang Old Ancestor ay karaniwang walang kapantay dahil wala ng mas malalakas na mga kaaway sa larangan ng digmaan. Wala sa mga territory lord ang nakaligtas sa sandaling itinoon niya ang kanyang mga mata sa kanila at sa loob lamang ng ilang paghinga, nagawa niyang patayin ang 5 sa kanila. Nagwagi ang human race. Ngayon, kailangan na lang nilang linisin ang natitira. Mayroon pa ring humigit kumulang 300,000 sundalo ng Black Ink Clan, kabilang ang ilang territory lords at feudal lords. Kaya naman, hindi magiging madali na lipulin silang lahat at malamang na ang ilan sa kanila ay makakatakas. Mahirap para sa mga tao na habulin sila. Pagkatapos ng mahabang labanan, habang maraming Black Ink Clansmen ang nasawi, ang humans ay dumanas din ng matinding pagkatalo. Ang mga nakaligtas ay nababad sa dugo at pagod na pagod. Ngayon, maaari lamang samantalahin ng mga tao ang pagkakataong pumatay ng pinakamaraming kaaway hanggat maaari. Nakita ni Yang Kai ang Dawn Squad, ang Profound Wind Squad, ilang makapangyarihang army commander, at marami pang pamilyar na mukha. Gayunpaman, si Huang Xiniyang ay wala kahit saan. Nawala rin ang territory lord na humarap sa kanya. Hindi tiyak kung siya ay napatay o nakatakas. Nawasak ba ang soul clone niya? Kudlit, hindi maiwasan ni Yang Kai na makaramdam ng paumanhin. Upang iwaksi ang territory lord kanina, ipinatawag niya ang soul clone ni Huang Xiniyang gamit ang kanyang balahibo. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng soul clone ay katumbas lamang ng pinakamataas na 7th grade master. Nagawa niya ang isang mahusay na trabaho upang pigilan ang territory lord na iyon, ngunit inaasahan na ang kanyang soul clone ay hindi nakaligtas. Iniisip ni Yang Kai kung ang pagkasira ng soul clone ay magkakaroon ng anumang epekto sa tunay na katawan ni Huang Xiniyang. Mukhang kailangan niyang pumunta sa no-return pass at humingi ng tawad sa kanya kapag naayos na ang alikabok. Pagkatapos niyang magpakawala ng hininga, pinatahimik niya ang sarili. Kinailangan ng mga tao ng maraming pagsisikap upang makarating sa puntong ito. Hindi mabilang na milenya ang lumipas na ang mga tao ay nagtitiis ng kahirapan sa lahat ng oras na ito, nag-iisip ng mga plano at naghahanap ng pagkakataong kumilos. Ngayon, sa wakas ay nagawa nilang ganap na matanggal ang Black Ink Clan mula sa isang buong theater. Pagkatapos ng mahusay na digmaang ito, dapat na matapos ang lahat sa Black Ink battlefield. Ang mga sundalo mula sa Great Passes ay maaaring bumalik sa 3,000 worlds. Wala sa kanila ang nakabalik sa kanilang mga tahanan ng napakatagal. Marahil marami sa kanila ang nakalimutan na kung ano ang hitsura ng 3,000 mundo. Matapos pagsamahin ang sarili, sinimulan ni Yang Kai na suriin ang kanyang sarili. May malaking hiwa na umagos mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang puson. Nakita niya ang sword chi na umiikot sa nakakakilabot na sugat. Ang kanyang kaluluwa ay nasira rin.
Para patayin si Chekong, nakipagsagupaan si Yang Kai sa kabilang partido gamit ang kanyang Divine Sense at nasugatan ang sarili. Pagkatapos noon, ang slash ng Black Ink Disciple ay nagpulalo ng pinsala sa kanyang kaluluwa. Naapektuhan din ang kanyang miniature universe. Sa pagsusuri, napagtanto ni Yang Kai na mayroong nakakatakot na bitik sa itaas ng kalangitan sa kanyang miniature universe. Si Yang Kai ay natakot sa nakita. Kailangang malaman ng isa na mayroong isang World Tree clone na mas malakas kaysa sa 4 Universe Pillars sa kanyang miniature universe. Sa proteksyon ng World Tree clone, ang kanyang miniature universe ay palaging nananatiling hindi malalampasan kahit na ang mga pag-atake mula sa mga Territory Lord ay hindi ito matitinag. Kung hindi dahil sa katotohanan na nakadama siya ng katiyakan sa pag-aari ng World Tree clone, hindi siya maglalakas loob na magpalaki ng napakaraming buhay na nilalang sa kanyang miniature universe. Gayunpaman, ang isang pag-atake mula sa Black Ink Disciple ay nag-iwan ng sugat sa buong haba ng kanyang miniature universe, na nagpapakita ng sarili bilang isang malaking bitik sa kalangitan. Ipinakita nito kung gaano kasira ang slash na iyon. Naisip ni Yang Kai na kung hindi dahil sa presensya ng World Tree clone, ang kanyang miniature universe ay nahahati sa dalawa. Ang slash ng kalaban ay nasugatan ang katawan, kaluluwa, at miniature universe ni Yang Kai ng sabay-sabay. Namatay sana ang karaniwang cultivator pagkatapos ng gayong pag-atake. Kahit na ang isang 8th grade master ay mapapahamak. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pinsala ay hindi mahalaga kay Yang Kai. Hindi may kakaila na ang kanyang katawan ay labis na nasugatan, ngunit hanggat maaari niyang alisin ang sword chi na gumagapang sa kanyang laman, ang kanyang dragon vein ay tuluyang ibabalik ang natitirang pinsala. Tungkol sa kanyang kaluluwa, hindi man lang nag-isip si Yang Kai tungkol dito, dahil ang Soul Warmang Lotus ay nagsisimula ng mabawasan ang kanyang sakit at ayusin ang pinsala. Tungkol naman sa malaking bitik sa miniature universe, dahan-dahan na itong nagsasara. Napakalakas ng World Tree clone. Ang dahilan kung bakit nasira ang miniature universe ni Yang Kai ay dahil hindi siya sapat na malakas. Salang problema sa World Tree clone. Sa presensya ng World Tree clone, ilang sandali lang ay gumaling na ang lamat. Masasabing ang mga pinsalang ito, na magiging nakamamatay sa sinumang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ay hindi mahalaga kay Yang Kai. Pagkatapos niyang gawin ang pagsusuri, napagtanto niya na kailangan na lang niyang tanggalin ang sword chi at ang pinsala ay maghihilom sa sarili nitong. Pagkatapos, sinubukan niya ito at nanlumo, dahil napagtanto niya na hindi niya kayang alisin ang makapangyarihang sword chi sa kanyang sarili. Ngayon, hindi man lang niya maibalik ang katawan niya. Naiwan na walang pagpipilian, maaari na lamang niyang hintayin ang pagbabalik ng Old Ancestor upang makahingi siya ng tulong dito. Sa pag-iisip nito, tumigil si Yang Kai sa pagsubok at umupo na lang sa dingding at pinanood ang naganap na labanan. Nang mapansin ang kanyang paggalaw, lumingon si Chapo at nakita si Yang Kai na mukhang bagbog. Ang kanyang laman ay gamulong, at ang kanyang gininto ang dugo ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang sugat. Gayunpaman, nakatitig pa rin siya sa larangan ng digmaan na parang naiinip lang. Natahimik si Chapo habang nagtataka kung bakit ang brat na ito ay nasa mood pa ring manood ng laban sa halip na magpagaling. Martial Pick, Kabanata 5375. Nawasak ang kanyang kumpiyansa. Isang sira-sirang warship ang lumipat sa larangan ng digmaan at pumasok sa Great Evolution Pass. Isang figure ang tumalon mula sa warship at direktang dumapo sa dingding. Pagkatapos, marahan siyang umupo sa tabi ni Yang Kai at humihingal. Mukha siyang kasing bagbog ni Yang Kai. Gayunpaman, ngumiti siya kay Yang Kai at tinukso. Nakakatakot ka ba, Brother Yang? Ayos ka lang. Sa kabila ng kanyang mapagmalasakit na tono, nakita ni Yang Kai ang pagiging saplade sa likod ng kanyang tingin. Matapos itong pag-isipan, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yang Kai kung bakit ganoon ang ugali ng kabilang partido, kaya't sumagot siya ng nakangiti. Okay lang ako. Hindi mahalaga ang pinsala. Mukhang malubha rin ang sugat mo, kaya mas mabuting mag-focus ka sa pagpapagaling ngayon, Brother Chai. Ang tao ay walang iba kundi si Chai Fang, squad leader ng Old Turtles. Ang bapor pandigma na bumalik mula sa larangan ng digmaan ay kabilang sa Old Turtle Squad. Ang warship ng Old Turtles ay napakalakas, at ang lahat ng mga miyembro ay espesyal na nilinang ang mga defensive secret techniques. Karaniwan, mayroon silang sapat na lakas upang tumagal sa buong digmaan. Gayunpaman, upang pigilin ang isang territory lord dati, nag-activate sila ng malakas na hadlang sa warship at nahuli ang kaaway. Sa lugar na iyon ng selyadong walang bisa, nakipag-away sila sa buhay at kamatayan sa territory lord. Sa oras na natapos ang labanan, ang Old Turtles ay nagdusa ng napakalaking pinsala.
Halos masira ang kanilang worship, kaya't wala silang ibang pagpipilian kundi ang umalis sa larangan ng digmaan. Sa katunayan, maraming mga kawal ng tao ang umatras mula sa larangan ng digmaan dahil hindi na nila kayang lumaban. Kung ipipilit nilang manatili sa larangan ng digmaan, hindi sila magiging kapaki-pakinabang at sa halip ay magiging isang pabigat. Kahit na si Chai Fang ay malubhang nasugatan, siya ay masigla. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, ikinaaway niya ang kanyang kamay. Okay lang ako. Ang ganitong uri ng pinsala ay hindi mahalaga. Marahil ang kanyang paggalaw ay inis ang kanyang mga sugat bagaman, kaya ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga sugat. Dahil dito, namutla ang kanyang mukha at humina ang kanyang aura. Sinulyapan siya ni Yang Kai at Chapu, walang imak. Umubo si Chai Fang at nagmamadaling isinaaktibo ang kanyang kapangyarihan upang matakpan ang mga sugat. Nagkukunwaring walang pakialam, sinabi niya. Talagang makapangyarihan ang Territory Lord. Mahirap pagalingin ang mga sugat na ito, kaya siguro matatagalan pa ako bago gumaling. Habang nanatiling tahimik si Yang Kai, hindi nag-abala si Chapu na tumugon sa kanya. Sinabi pa ni Chai Fang. Mayroong orihinal na humigit kumulang 80 Territory Lords sa Great Evolution Theater, ngunit pagkatapos ng digmaang ito, kakaunti lamang sa kanila ang makakatakas ng buhay. Sana mapatay silang lahat ng Old Ancestor at ng iba pa. Kung ang sino man sa kanila ay mabubuhay, ito ay magiging mahirap para sa atin sa hinaharap. Ngumuso si Yang Kai. May point ka. Dagdag pa ni Chai Fang. Gayunpaman, ang 8th Grade Division Commanders ay kailangang mag-ingat sa paghabol sa kanila. Kahit na hindi gaanong makapangyarihan ang Territory Lords kaysa sa ating 8th Grade Masters, hindi sila madaling harapin. Ang Chai Squad na ito ay dumanas ng matinding pagkatalo sa pagkakataong ito. Siya ay napabuntong hininga. Nainis si Chapu sa katotohanan na patuloy na binabanggit ni Chai Fang ang mga Territory Lords, kaya pinandilatan niya ito at umiling. Ano ang gusto mong sabihin? Natahimik si Chai Fang. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito kahit na nasugatan ay gusto niyang makarinig ng ilang mga papuri. Gayunpaman, sina Yang Kai at Chapu ay parang dalawang troso at hindi man lang sila nag-abala sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya siyang ihinto ang pagkatalo sa paligid ng bush. Kinindatan niya si Yang Kai at nagtanong. Nakita mo bang pinatay ko ang isang Territory Lord kanina, Brother Yang? Lalong nadidismaya si Chapu sa katotohanan na si Chai Fang ay hayagang nangangisda para sa mga papuri. Alam niyang may dahilan kung bakit pumunta dito ang brat na ito para makipag-chat sa kanila imbes na magpagaling. Kaya, sinusubukan niyang magpakitang gilas dito. Kudlit, syempre, hindi talaga ito maituturing na pagmamayabang. Bilang 7th Grade Heaven Opening Realm Master, talagang nakagawa siya ng isang kahangahangang gawa sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Territory Lord. Bagamat ang Old Ancestor ang nagpalumpo sa Territory Lord sa dulo, si Chai Fang ang naghatid ng nakamamatay na suntok. Kadalasan, pinupuri siya ni Chapu at binibigyan siya ng ilang mga salita ng pampatibay loob. Gayunpaman, masama ang loob niya, kaya hindi niya kayang makitang may nagyayabang sa harap niya at direktang sinabi. Napatay din ni Yang Kai ang isang Territory Lord. Isang lalaking nagngangalang Chekong. Isang walang tibu na si Chai Fang ang pumikit sa kanyang mga mata. Hindi ba normal na nagawa niyang pumatay ng isang Territory Lord? Parang hindi ito ang unang beses na ginawa niya iyon. Alam ng lahat ng mga sundalo sa Great Evolution Pass na si Yang Kai ay isang anomalya na ang kapangyarihan ay hindi masusukat ng kanyang grado. Hindi sinasadya ni Chai Fang na ikumpara ang kanyang sarili kay Yang Kai. Ang katotohanan na pinatay ni Yang Kai ang isang Territory Lord ay hindi magpapababa sa kanyang kagalakan sa pag-alis ng parehong gawa. Isang ungol ang pinakawalan ni Chapu. Hindi niya gustong sirain ang kumpiyansa ng kabilang partido, ngunit nagalit siya sa hitsura ni Chai Fang, kaya sa mahinang boses, sinabi niya. Pinatay din niya ang 9th Grade Black Ink Disciple sa isang suntok. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Chai Fang sa hindi makapaniwala at tulalang tumitig kay Chapu na parabang sinusubukan niyang alamin kung hinihila ng kabilang partido ang kanyang binti. Hindi alam ni Chai Fang ang katotohanan ito. Nang mapatay ang Royal Lord at ang 9th Grade Black Ink Disciple, siya at ang iba pang Old Turtles ay nakikipaglaban pa rin sa Territory Lord sa isang selyadong espasyo, kaya wala siyang ideya tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Hanggang sa kumilos ang Old Ancestor at nasugatan ang Territory Lord na sinamantala ni Chai Fang ang pagkakataon na patayin ang kaaway. Noon lamang ganap na nabuksan ang selyadong espasyo. Hindi siya pinansin ni Chapu dahil hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Hindi alintana kung maniwala si Chai Fang sa kanya o hindi, maraming mga nakasaksi upang patunayan ang kanyang pahayag.
Noon lumingon si Chai Fang kay Yang Kai at lumunok. Brother Yang, ikaw ba? Napatay mo ba talaga ang 9th grade Black Ink Disciple? Hindi na maramdaman ang aura ng 9th grade Black Ink Disciple sa larangan ng digmaan, kaya naisip ni Chai Fang na pinatay siya ng Old Ancestor. Kung hindi nagsisinungaling si Chapo, ang katotohanan ng bagay ay higit na nakakagulat. Mahinhin na ngumiti si Yang Kai. Swerte lang ako. Dinala na siya ng Old Ancestor sa pintuan ng kamatayan, ang ginawa ko lang ay itulak siya papasok. Dahil kinilala ito ni Yang Kai, hindi may kakailan na ito nga ang katotohanan. Hindi niya kukunin ang kredito kung hindi siya gumawa ng ganoong kontribusyon. Natarante si Chai Fang. Posible bang napatay ni Yang Kai ang isang 9th grade Black Ink Disciple sa isang suntok? Kahit na si Yang Kai ay talagang outlier at ang Black Ink Disciple ay nasugatan ng Old Ancestor, ang kaaway ay isa pa ring 9th grade Heaven Opening Realm Master. Inilagay ni Chai Fang ang kanyang kamay sa kanyang noo nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sa tabi niya, ngumuso si Chapo. Hindi dapat ipagmalaki ni Chai Fang ang kanyang tagumpay sa harap ni Yang Kai, ito ang ehemplo ng pagpapakita ng kaunting kasanayan sa harap ng isang master. Sa sinabi nito, naunawaan niya ang damdamin ni Chai Fang. Hindi na bago ang balita na pinatay ni Yang Kai ang napakaraming territory lord sa kabila ng pagiging 7th grade Heaven Opening Realm Master, kaya walang kabuluhan para sa kanya na ipagmalaki ang gayong mga tagumpay. Tila gusto lang ni Chai Fang na tanggapin ni Yang Kai ang kanyang panalo sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kadalasang napakalaking kontribusyon na ito ay namumutla kung ihahambing sa katotohanan na nagawang masuntok ni Yang Kai ang isang 9th grade Black Ink Disciple hanggang sa mamatay. Biglang lumingon si Chai Fang kay Chapo at nag-aalalang nagtanong. Malubhang nasugatan ka rin, Senior Cha. Ilang territory lord ang napatay mo? Hindi niya intensyon na mairita si Chapo, ito ay sinadya lamang na maging isang random na tanong. Gayunpaman, sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, namumula ang mga mata ni Chapo nang sinipa niya ang hambog at sumigaw. Scram! Isang walang pag-aalinlangan na si Chai Fang ang pinaalis. Habang nasa himpapawid, napaungol siya sa sakit habang umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Halos hindi mapigilan ni Yang Kai ang kanyang pagtawa. Sinaman siya ng tingin ni Chapo bago umayos at tumalikod. Kalokohan! Hindi na ako pwedeng manatili sa lugar na ito. Ang mga maliliit na brats na ito ay masyadong puno ng kanilang pagkamakasarili. Pareho silang nakapatay ng territory lords at pinatay pa ni Yang Boy ang isang 9th grade Black Ink Disciple. Bilang isang 8th grade master, wala pa akong anumang kontribusyon sa ngayon. Hindi ko hahayaang tumayo ito. Kudlit. Sa sumunod na sandali, umungol siya at sumugod patungo sa larangan ng digmaan kahit na nasugatan siya habang pinagmamasdan siyang umalis ni Yang Kai dahil sa gulat. Bagamat mapayapa sa Great Evolution Pass, hindi nagtagal ang kaguluhan sa larangan ng digmaan. Matapos mapatay si Mo Jiao at ang 9th grade Black Ink Disciple, alam ng lahat ng Black Ink Clansmen na natalo ang digmaan. Malapit nang sakupin ng humans ang buong Great Evolution Theater. Ang mga nakaligtas na territory lords at feudal lords ay nagtangkang tumakbo para sa kanilang buhay. Gayunpaman, ang 8th grade masters at ang mga nakaligtas na squad ay hinding-hindi sila pababayaan. Ang larangan ng digmaan, na noon pa man ay malawak na, ay mabilis na lumawak. Sa loob lamang ng isang oras, naalis ang kawalan sa paligid ng Royal City at Great Evolution Pass. Tanging mga labi mula sa mga warship at mga bangkay ng humans and Black Ink Clansmen ang lumutang, isang ilustrasyon kung gaano kalupit ang digmaan. Magtatagal ang human masters para tugisin ang natitirang Black Ink Clansmen, kaya hindi mabilis na naresolba ang usapin. Si Yang Kai ay nagpapagaling sa dingding sa nakalipas na 2 araw, at habang ang mga pinsala sa kanyang kaluluwa at miniature universe ay gumagaling, ang kanyang mga sugat sa laman ay lumala sa halip na gumaling dahil sa Black Ink Disciple's Sword Chi. Hindi ito nag-abala sa kanya dahil mayroon siyang Dragon Vein, kaya kahit nawala siya sa peak condition, wala nang makapangyarihang Black Ink Clansmen na natitira, kaya hindi na siya kailangang lumaban. Unti-unti, parami ng parami ang mga squad na bumalik. Bagamat basang-basa sa dugo, mukhang masigla silang lahat. Ito ay maliwanag na sila ay gumawa ng maraming mga kontribusyon. Nang makabawi ng kaunting lakas si Yang Kai makalipas ang 2 araw, lumipad siya patungo sa orihinal na larangan ng digmaan at gumala-gala sa mga labi at mga bangkay. Hindi nagtagal, nakakita siya ng malabong balahibo na pag-aari ni Huang Xiniyang. Habang sinusuri niya ang balahibo, napabuntong hininga siya. Katulad ng kanyang inaasahan, ang soul clone ni Huang Xiniyang ay nawasak dahil ang balahibong ito ay nawala ang lahat ng espiritualidad. Ang balahibo ngayon ay mukhang gutay-gutay at halos maputol na sa kalahati.
Ang kapangyarihan ng Soul Clone ni Huang Xiniang ay katumbas ng pinakamataas na 7th grade Heaven Opening Realm Master. Bagamat maaari siyang gumamit ng higit na kapangyarihan kaysa sa iba sa parehong kamag-anak na realm bilang isang Divine Spirit, isa lang itong Soul Clone kung tutuusin. Ang pagpigil sa isang Territory Lord ay ang pinakamahusay na magagawa niya. Walang ideya si Yang Kai kung ano ang nangyari sa Territory Lord na humarap sa kanyang Soul Clone dahil, sa oras na iyon, nakatutok siya sa pakikipaglaban kay Chekong, kaya hindi niya mapansin ang ibang mga bagay. Matapos mapatay si Chekong, si Mo Jiao ay kasunod na pinatumba. Kasunod nito, si Yang Kai ay hinatake ng 9th grade Black Ink Disciple, kaya wala siyang oras upang alamin kung ano ang nangyari sa Soul Clone. Ngayon, ang Black Ink Clan ay natalo sa digmaan at ang 8th grade Masters at ang Old Ancestors ay umalis upang tugisin ang mga nakaligtas na kaaway. Kahit na ang mga Territory Lord na iyon ay nakaligtas sa ngayon, ang kanilang kapalaran ay talagang selyado. Inimbak ni Yang Kai ang balahibo at nagpasya na ibabalik niya ito kay Huang Xiniang kapag binisita niya ang no-return pass sa hinaharap. Iniisip niya kung papagalitin siya nito. Ang Soul Clone ay hindi na natili sa kanya ng matagal bago niya ito tinawag upang labanan ang isang kaaway na hindi nito kayang talunin. Talagang hindi matuwid sa kanya na gawin iyon. Habang inaalala niya ang ugali ni Huang Xiniang, alam niyang hindi maiiwasang bibigyan siya ng malupit na sermon. Habang ang ilan ay bumalik sa Great Evolution Pass, ang iba ay umalis. Ang mga umaalis ay una ay nanatili sa Great Evolution Pass upang magamit ang mga emplacement sa mga dingding. Ngayon na ang Black Ink Clan ay tumakas mula sa lokal na larangan ng digmaan, hindi na nila kailangang manatili dito. Sa makatuwid, marami ang nagpal-ayas ng kanilang mga barkong pandigma upang tugisin ang mga kalaban, na naiwan lamang ng ilang daang tao upang bantayan ang Great Pass. Kailangan pang bantayan ang Great Evolution Pass, kaya hindi sila basta-basta makakaalis. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nagpapagaling pa sa Inner Sanctum. Marami ring mga tao ang tahimik na lumibot sa larangan ng digmaan at tinipon ang mga bangkay ng kanilang mga nahulog na kapatid. Marami sa mga sundalong tao na namatay sa digmaan ay hindi man lang nag-iwan ng bangkay, kaya't masasabing maliban sa kanilang mga pangalan sa monumento ng mga bayani, wala nang natirang alaala sa kanila. Dahil sa mga tao na ito na handang mag-alay ng kanilang buhay kaya sa wakas ay nasakop ng mga nakaligtas ang buong Great Evolution Theater. Ang mga tao ay nanalo sa digmaang ito, at ang tagumpay ay pagmamay-ari ng lahat ng mga sundalo na gumawa ng mga kontribusyon sa Black Ink Battlefield. Inayos ni Yang Kai ang kanyang sarili bago sumulyap sa malawak na larangang ito at nagpakawala ng buntong hininga. Inaasahan niya na wala ng digmaan sa Black Ink Battlefield pagkatapos nito, at ang 3,000 mundo ay sa wakas ay makakatamasa ng walang hanggang kapayapaan. Martial Pick, Kabanata 5376. Pagpasok sa Black Ink Nest ng Royal Lord. Pagkatapos ng ilang sandali na paglibot sa larangan ng digmaan, dumating si Yang Kai sa isang lugar malapit sa Royal City. Ang Royal City ay nasa loob ng ilang daang libong taon. Masasabing ito ang pundasyon ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater. Ngunit ngayon, ang Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City ay nasira, at ang lungsod mismo ay nasira. Ang naglalakihang Black Ink Nests ay nahulog sa lupa o nawasak. Kaunti lang sa kanila ang buo. Walang anumang pahiwatig ng sigla sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Ang Black Ink Clan ay natalo sa digmaan, at ang mga nakaligtas ay tumatakbo para sa kanilang buhay ngayon. Ang malaking Royal City ay ganap na walang laman at tiwangwang. Hindi man lang sinulyapan ni Yang Kai ang mga nakaligtas na mid-grade Black Ink Nests at sa halip ay dumiretso sa high-grade Black Ink Nest. Akala niya noong una ay nabasag niya ang Black Ink Nest na ito sa pamamagitan ng kanyang strike, ngunit ang totoo ay hindi ito ganap na nawasak. Iyon ay dahil mayroon pang natitirang mid-grade Black Ink Nests. Kung ang high-grade Black Ink Nest ay ganap na nawasak, ang mga mid-grade Black Ink Nest na ito ay nalante rin. Kapag nasira ang mas mataas na grado na Black Ink Nest, ang mas mababang grado na Black Ink Nests ay mamamatay bilang isang chain reaction. Bagamat ang high-grade Black Ink Nest ay bumagsak sa sahig, ito ay isang napakagandang tanawing pagmasdan. Tahimik na tumitig si Yang Kai sa nasirang Black Ink Nest saglit. Habang may ideyang pumasok sa kanyang isipan, humakbang siya pasulong. Hindi nagtagal, nakita niya ang pasukan at pumasok. Kasunod nito, naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na umaagos sa loob ng mga dingding ng laman ng Black Ink Nest. May isip na ang Royal Lord ay tiyak na nagimbak ng malaking halaga ng kapangyarihan sa Black Ink Nest na ito upang makakuha siya ng enerhiya mula rito anumang sandali habang nakikipag-ugnayan sa Old Ancestor Xiao Xiao.
Kung hindi dahil sa katotohanang sinira ni Yang Kai ang Black Ink Nest na ito, hindi magiging ganoon kadali para sa Old Ancestor Xiao Xiao na patayin ang Royal Lord. Ngayon, hindi nakapakipakinabang ang power na nakaimbak sa Black Ink Nest na ito. Dahil patay na ang Royal Lord, sino pa ang maaaring gumamit nito? Ito ay tiyak na walang silbi sa mga tao. Napakasayang. Kudlit, naisip ni Yang Kai. Nagtaka siya kung gaano karaming mga mapagkukunan ang Nazayang ng Black Ink Clan upang maitayo ang mga reserbang enerhiya sa lugar na ito. Ang mga mapagkukunang iyon ay maaaring lubos na nakinabang sa mga sundalo ng tao. Dahil gumuho ang Black Ink Nest, hindi naging madali ang paglipat-lipat sa mga daanan dahil maraming lugar ang nablock. Sa sinabi niyan, kinailangan ni Yang Kai ng kaunting pagsisikap para maalis ang daan pasulong. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Black Ink Pool. Ang mga panloob na istruktura ng lahat ng Black Ink Nests ay magkatulad, ang tanging tunay na pagkakaiba ay ang kanilang laki. Nakita na ni Yang Kai ang Black Ink Pool ng low-grade at mid-grade Black Ink Nests, ngunit kung ikukumpara, ang Black Ink Pool sa loob ng high-grade Black Ink Nest na ito ay walang alinlangan na mas malaki. Kung ang isang Black Ink Pool sa loob ng low-grade Black Ink Nest ay parang puddle, kung gayon ang isang Black Ink Pool sa loob ng mid-grade Black Ink Nest ay parang lawa. Sa kabilang banda, ang Black Ink Pool sa loob ng high-grade Black Ink Nest ay parang lawa. Ang Black Ink Strength ay maaaring maramdaman na lumalakas sa Black Ink Pool. Maraming mga sarcoma na nag-alaga ng mga bagong Black Ink Clansmen ay namimilipit sa mga dingding ng laman, na parang mapisa sila anumang oras. Si Yang Kai ay hindi naabala. Kahit na ang mga Black Ink Clansmen na ito ay ipinanganak, sila ay magiging lubhang mahina at hindi magiging banta sa mga tao. Madali silang papatayin ng sinumang Heaven Opening Realm Master. Gusto niyang hanapin ang sentro ng Black Ink Nest at gamitin ito para malaman kung ano ang nangyayari sa ibang mga theater. Narutan ng humans ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa ibang mga theater. Bagamat ang mga tao ay gumawa ng maraming paghahanda para sa huling labanang ito at ang Evil Purging Divine Spears ay sa wakas ay nahayag, ang larangan ng digmaan ay isang pabago-bagong kapaligiran. Bago nagkaroon ng anumang napatunayang balita, walang sinuman ang makakagarantiya na ang mga tao ay nagtagumpay sa bawat larangan ng digmaan. Tiyak, mayroong paghahatid ng impormasyon sa pagitan ng Great Passes, ngunit iyon ang komunikasyon sa pagitan ng mga tao. Gustong malaman ni Yang Kai kung ano ang pinag-uusapan ng Black Ink Clansmen para magkaroon siya ng mas malinaw na larawan ng mga sitwasyon sa iba't ibang theaters. Marahil ay makakalap siya ng ilang kapakipakinabang na impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng Black Ink Nest ng Royal Lord. Sa sandaling ito, natutuwa siya na hindi siya kailanman nagpasya na ganap na nasira ang Black Ink Nest sa panahon ng labanan. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganitong pagkakataon ngayon. Hindi nagtagal, nakita niya ang sentro ng Black Ink Nest. Habang umaalon-alon ang Black Ink Strength, pumili si Yang Kai ng pwesto at umupo nang nakakross ang mga paa. Bagamat ilang beses na siyang pumasok sa spaces of low-grade at mid-grade Black Ink Nests, ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganoong bagay sa isang high-grade Black Ink Nest. Sa katunayan, walang anumang pagkakaiba. Kailangan lang niyang buksan ang kanyang miniature universe at hayaan ang Black Ink Nest na sumipsip ng kanyang World Force. Gamit ang World Force bilang isang tulay, maaari siyang kumonekta sa kamalayan ng Black Ink Nest. Sa sumunod na sandali, natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili sa loob ng isang malaking espasyo. Hindi niya ipinahayag ang kanyang soul avatar. Siya ay isang tao pagkatapos ng lahat, kaya ang kanyang soul avatar ay magiging kapansin-pansin. Sa lugar na ito kung saan ang lahat ay isang Black Ink Clansman, maaaring malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa sandaling ito, ang kanyang kamalayan ay tila isang uri ng ulap. Ang ganitong uri ng anyo ay hindi kakaiba dahil maraming Black Ink Clansmen ang umiral sa magkatulad na hugis sa espasyo na nag-uugnay sa Black Ink Nests. Sa sandaling pumasok si Yang Kai sa espasyong ito, naramdaman niya ang magulong pagbabago-bago ng divine senses sa paligid niya. At the same time, marami siyang nababasang messages. Ang mga tao ay wala ng lahat sa oras na ito. Nakagawa sila ng artifact na naglalabas ng napakadalisay na liwanag na maaaring maghigpit sa Black Ink Strength. Ang mga territory lord sa ilalim ng Mobu Royal Lord ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Kailangan namin ng tulong sa Zuan Yuan Theater. Marami sa mga sundalo ang namatay. Maaari bang magbigay ng tulong sa atin ang sinumang Royal Lord? Nakarating na ang mga tao sa Royal City. Baka mawala tayo sa ganitong rate. Nabaliw na ang mga tao. Naihatid pa nila ang kanilang Great Pass sa lugar na ito. Ang Azure Nether Theater ay nanganganib na mahulog.
Habang nakikipag-usap ang Divine Senses sa espasyong ito, inihayag nila ang katotohanan na ang Black Ink Clan ay nasa estado ng kawalan ng pag-asa. Karamihan sa mga Divine Senses ay nataranta at maliwanag na ang Black Ink Clan ay nasa mapanganib na mga sitwasyon sa iba't ibang mga theater. Maraming Royal City ang tila nasa bingit ng pagkawasak. Iilan lamang sa mga Divine Senses ang nanatiling kalmado at nakolekta. Gayunpaman, naapektuhan ng atmosfera, mukhang hindi pa rin sila mapalagay. Ang humans ay naglunsad ng isang tadoong krusada sa pagkakataong ito. Mayroong higit sa 100 Great Passes sa isang pantay na bilang ng mga theater. Ilang milyong kawal ng tao ang gumawa ng hakbang, kaya't hindi na bumalik. Malinaw ang paninindigan ng mga tao. Mananalo sila sa digmaang ito o mamatay sa pagsubok. Sa tulong ng Great Passes at ng Evil Purging Divine Spears, at kasama ng bentahe na naipon nila sa nakalipas na ilang daang taon, ang humans ay nagmarcha pasulong sa mga theater na ito at ginawang walang kapangyarihan ang Black Ink Clan na maka-counterattack. Ang Evil Purging Divine Spears ay malawakang ginagamit, na naging sanhi ng malaking bilang ng mga feudal lords at territory lords na nawalan ng buhay. Kung wala ang mga feudal lords at ang territory lords na mamamahala, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring kumawala. Hanggat nagtagumpay sila upang makakuha ng mataas na kamay sa larangan ng digmaan, maaari nilang tulungan ang mga Old Ancestor at magsanib puwersa upang harapin ang iba pang mga Territory Lord. Maaari rin nilang subukang sirain ang high-grade Black Ink Nests para pilayin ang puwersa ng kaaway. Sa larangan ng digmaan, ang isang partido ay maaaring makakuha ng mataas na kamay sa pamamagitan ng paggamit ng isang pambihirang tagumpay, at ang humans ay nakahanap ng isang paraan upang gawin iyon. Sa makatuwid, ang Black Ink Clan ay nasa panganib sa bawat theater. Sa mas mahihinang mga theater, ang Royal Cities ay nasa bingit ng pagiging okupado, kaya't wala silang pagpipilian kundi humingi ng tulong. Gayunpaman, sa puntong ito, wala sa mga theater ang maaaring magbigay ng tulong sa ibang mga lugar, dahil hindi man lang nila nailigtas ang kanilang mga sarili. Kahit na may kapangyarihan pa silang mag-alok ng tulong, hindi makatutuhanang gawin iyon dahil malayo ang distansya sa pagitan ng mga theater. Ang mga piraso ng masamang balitang ito ay parang musika sa pandinig ni Yang Kai. Kahit na mayroong ilang pagpapadala ng impormasyon sa pagitan ng mga Great Passes at ang mga nakatataas sa Great Evolution Theater ay dapat na alam kung ano ang nangyayari sa iba pang mga theater, ang naturang impormasyon ay pinaghihigpitan pa rin sa ngayon. Sa makatuwid, nang malaman ni Yang Kai ang tungkol sa naturang impormasyon sa Black Ink Nest Space na ito, natuwa siya. Ang mga tao ay nasa panalong panig. Ang mga naguguluhan na Divine Senses na ito ay patuloy na nagbabahagi ng nakababahalang balita sa espasyong ito na nag-uugnay sa Black Ink Nests, na pinupuno ang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa. Lihim na natuwa si Yang Kai. Ang Black Ink Clan ay pinigilan ang humans sa loob ng millennia at paulit-ulit na sinalakay ang kanilang Great Passes. Ngayon, sa wakas ay nakatikim na sila ng sarili nilang gamot. Tila ang mga tao ay nakatali sa tagumpay. Gayunpaman, walang balita tungkol sa anumang Royal City na nasakop o sinumang Royal Lord na pinatay sa ngayon. Tila ang pagunlad sa Great Evolution Theater ang pinakamabilis. Hindi mahirap alamin ang mga dahilan sa likod nito. Nang muling kunin ng Great Evolution Army ang Great Evolution Pass 200 taon na ang nakalilipas, nagawa nilang makabuluhang pahinay ng Black Ink Clan. Upang makamit ang layuning iyon, nawala ang halos 40% ng kanilang mga puwersa. Sa oras na iyon, maraming territory lords ang namatay, at maging ang royal lord ay malubhang nasugatan. Lumipas ang 200 taon, ngunit hindi pa rin naibalik ng Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ang kanilang pundasyon nang dumating ang humans na may dalang Great Evolution Pass at naglunsad ng todo-todo na pag-atake. Sa ganoong sitwasyon, natural lang na ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ang unang mahuhulog. Bagamat mas mabagal ang pag-usad sa ibang mga theater, hindi dapat maging mahirap para sa kanila na manalo. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang sariling mga kapangyarihan upang gumawa ng mga kontribusyon na katulad ng sa Great Evolution Theater. Nagtataka si Yang Kai kung ano ang magiging reaksyon ng mga Black Ink Clansmen na ito kung sumigaw siya na patay na si Mo Jiao sa puntong ito. Habang pinag-iisipan niya ito, bigla siyang may napansin at nalipat ang atensyon sa ibang lugar sa malawak na espasyo. Nang makapasok siya sa espasyong ito kanina, naakit siya sa magulong Divine Senses na iyon, kaya hindi na niya pinansin ang Silent Side. Habang nakatingin siya ng mabuti ngayon, isang kakaibang pakiramdam ang bumangon sa loob niya. Mayroong higit sa 20 soul avatar na nanatiling tahimik doon. Hindi sila nataranta o nag-aalala man lang. Ang 20+ na soul avatar na ito ay napakatahimik na para bang sila ay natutulog,
isang malaking kaibahan sa mga Soul Avatar na aktibong nakikipagpalitan ng impormasyon sa kanilang mga divine senses. Dahil sa kanilang pananahimik ay hindi agad sila napansin ni Yang Kai. Ang Black Ink Nest space na ito ay tila nahati sa dalawang bahagi. Sa isang tabi, nariyan ang mga balisang Soul Avatar na nagkakalat ng impormasyon at humihingi ng tulong. Sa kabilang banda, naroon ang mga nakakatakot na tahimik na Soul Avatar. Sa sandaling napansin sila ni Yang Kai, naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib habang ang isang pakiramdam ng hindi pagkakasundo ay bumangon sa loob niya. Sa susunod na sandali, napagtanto niya kung bakit siya nagkaroon ng ganitong pakiramdam ng biglaan. Hindi tama ang numero. Mayroong 108 cave heavens at paradises sa kabuuan. Bawat cave heaven o paradise ay tumutugma sa isang theater. Gayunpaman, ang aktwal na bilang ay mas kaunti kaysa doon dahil ang Dragon Pool ng Dragon Clan at ang Phoenix Nest ng Phoenix Clan ay sumiikop sa dalawang lugar na kabilang sa loob ng Cave Heavens. Samantala, nanatili ang dalawang clans sa Northern Pass. Sa madaling salita, dapat mayroong 106 na theater sa Black Ink Battlefield. Bagamat hindi nagbilang si Yang Kai, naniniwala siya na mayroong mahigit 100 Soul Avatar, na ang mga divine senses ay nakikipag-usap sa isa't isa, na nagtipon. Dahil ang mga Soul Avatar na ito ay nakapasok sa espasyong ito, nangangahulugan ito na ginamit nila ang isang high-grade Black Ink Nest sa kani-kanilang mga theater. Ang bilang ng mga Soul Avatar at ang bilang ng mga theater ay dapat magkatugma. Gayunpaman, paano naman ang mga dagdag na 20 o higit pang Soul Avatar na ito? Saan sila galing?